Isang mapagpalang araw po. Muli ay pag-aaralan po natin ang atin pong topic sa buong linggo pong ito na may title na Did You Know Jesus Was in the Old Testament? Jesus' presence and existence in the Old Testament is understood sa pamamagitan ng mga prophecies that foreshadow Him. Marami pong proof sa Bible o patunay na si Jesus ay nasa Old Testament. At nandito na po tayo sa number 10, promise of a new heart and spirit fulfilled in Christ's covenant. Sa Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34, simulan po natin sa verse 31. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Judah. So meron pong binanggit dito sa verse 31 na bagong tipan o yung new covenant. Throughout the Bible, God reveals His plan of redemption through a series of covenants after po na mangyari ang pagkakasala at pagkabagsak ng tao sa Genesis chapters 1 to 11. Nandiyan ang Abrahamic covenant, ang Mosaic covenant, ang Davidic covenant. God's plan of redemption through the covenant is completed and perfected in the new covenant. Dito po sa Jeremiah 31 verses 31 to 34, God promises to make a new covenant with the people of Israel and Judah. Hindi na ito katulad ng covenant na ginawa niya sa ancestors ng Israel at Judah. At ang new covenant po na ito ay kailangan because Israel did not and could not keep the covenant God made with them. At binabanggit po dito na God will establish His covenant through a future Messiah. At alam po natin na ang tinutukoy na Messiah po dito ay walang iba po kundi ang Panginoong Yesus, and fulfilling and replacing the outdated old covenant mediated by Moses. Pero paano nga ba na-fulfill ng Panginoong Yesus ang prophecy na ito na new covenant? We Christians believe na yung death and resurrection ni Jesus ang nag-fulfill ng promise na ito ng New Covenant. Kagaya po ng sinabi ng Panginoong Jesus sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25, "This cup is the new covenant in my blood." At dito po sa verse 33, ganito ang gagawin kong kasunduan. Balik po tayo sa verse 32. Ito hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat para kung isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. So ito po yung binabanggit ko kanina na kailangan po itong new covenant na ito dahil yung old covenant po ay sinira at hindi po nila ginawa. At ito po sa verse 31, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So dito po sa verse 33, the new covenant brings inner transformation. Ano po? Ang kautusan ay hindi na po isinulat o hindi na nakasulat sa bato lamang. At babaguhin po ng Diyos at ang puso at isipan ng mga taong connected sa Kanya. Ibig sabihin po, magkakaroon ng spiritual surgery. Ang kautusan ay nakasulat na sa ating mga puso through the power of the Holy Spirit, kaya nga, there is conviction na every time na tayo po ay makakagawa ng kasalanan. So, kagaya po ng binanggit po dito, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So, kikilalanin natin at kikilalanin na ng mga tao na si Jesus ang Panginoon. At sa verse 33 po, I will be their God and they shall be my people. So, ang mga tao ay magkakaroon na ng personal at close na relationship sa Panginoong Jesus. Sa verse 34 po, hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kakalimutan ko na ang kanilang kasamaan. Jesus' sacrifice provide the basis
for the forgiveness of sins. At dahilan po sa New Covenant, dahilan sa Messiah, may kapatawaran na ang ating mga kasalanan. So ngayon po, dahilan po sa ginawa na pagkasakripisyo ng Panginoong Hesus, every time na tayo po ay nakakagawa ng mali, nakagawa po tayo ng pagkakasala o namang mali sa paningin ng Panginoon, at kapag tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang sabi po dito sa verse 34, kakalimutan na po ng Panginoon lahat ng kasalanan at lahat ng kasamaan na nagawa po natin. At dito naman po sa number 11, the fourth man in the fire. Dito po sa Daniel chapter 3 po, verse 25. Ito pong story na ito ay patungkol po dun sa time na si Haring Nebuchadnezzar po ay nagkaroon ng isang kautusan, ng isang batas kung saan ang mga nasasakupan niya, ng mga tao, ay kailangang sumamba dun sa rebultong ginto na kanya pong pinagawa. Pero alam niyo po ang nangyari, yung mga mamamayan po sa Babylonia, ito po ay ginawa nilang paraan para paratangan ng tatlong Hudyo. Sino po itong tatlong Hudyong ito? Ito po yung magkakaibigang Hudyo na sina Shadrach, Meshach, at Abednego. So, ang ginawa po ng mga taga-Babylonia, ng ilan sa mamamayan ng Babylonia, ang ginawa po nilang tatlong Hudyo pong ito, ang tatlong magkakaibigan po na ito, ay sinumbong po nila kay Haring Nebuchadnezzar. At dahilan po dito, kinausap po ni Haring Nebuchadnezzar at ang tatlong magkakaibigan. Pero alam niyo po, maganda po ang naging sagot po nila dito po sa Daniel chapter 3 verse 18. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. So very firm po ang decision ng tatlong magkakaibigan na ito na anuman ang mangyari, hindi po sila sasamba sa rebultong ginto na ito. Na anuman po yung maging consequence ng gagawin nila, iligtas man sila ng Panginoon nila, iligtas man sila ng Diyos nila o hindi. Pero alam niyo po, matibay ang paninindigan po nila. At dito po, ang nangyari, dahilan po sa naging sagot ng tatlong magkakaibigan na ito, nagalit po si Haring Nebuchadnezzar at inutusan niya ng kanyang mga kawal na ang tatlong magkakaibigan po na ito ay itapon po sa naglalagablab na pugon. At hindi lang po basta naglalagablab na pugon, kundi ito po ay 7 beses pa na pinainit. At kaya nga po, dahil sa sobrang init po, yung mga kawal na naglaglag po dito sa tatlong magkakaibigan, ay mismong sila po ay nasunog. At ang nangyari po, nung nailaglag na po ito pong tatlong magkakaibigan na ito, nung sila po ay nandun na po sa naglalagablab na pugon, nagulat po ang Haring Nebuchadnezzar. Bakit po? Dahil sabi po dito sa verse 25, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Dito po sa King James Version, sa Daniel 3 verse 25, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. So, ang Son of God na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Jesus was literally with them. Kagaya po ng sinabi sa New Testament, ang Panginoong Hesus ang siyang Emmanuel po natin. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel, God is with us. So, ang Panginoon po ay palagi nating kasama. Maganda man o hindi ang nangyayari sa buhay po natin, palagi po natin kasama ang Panginoon. At ang Diyos po ang mag-deliver sa atin sa mga trial, sa mga pagsubok, sa mga problemang pinagdadaanan po natin. Kagaya po dito sa tatlong magkakaibigan, andun na po sila sa apoy ng problema. Pero pinatunayan po ng Panginoong Yesus sa kanila na ang Diyos ay lagi po nalang kasama. At kung ganito po ang ginawa ng Panginoong Yesus sa tatlong magkakaibigan ito, alam niyo po, kapag dumaan po tayo sa unos ng buhay, in the midst of the storm, kapag dumaan po tayo sa iba't ibang klase ng problema, ang pangako po ng Diyos ay palagi po niya tayong sasamahan. At dito po sa number 12, the Son of Man. Dito po sa Daniel chapter 7, so number 12 po, the Son of Man vision. Sa Daniel chapter 7 po, verses 13 to 14, basahin ko po sa inyo.
Patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman, binigyan siya ng kapahamalaan, ng karangalan at kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So, dito po sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14, si Daniel po ay nagkaroon ng vision. At sa vision na ito, ang tinutukoy po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, bibigyan ko po kayo ngayon ng mga verses na nagpapatunay na ang tinutukoy po sa vision na ito sa Daniel 17 verses 13 to 14 ay walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Dito po sa Matthew 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At yan po ang binabanggit sa Daniel chapter 7 verse 14 na lahat ng pamamahala po sa langit at sa lupa ay ibibigay sa Kanya. Walang iba po kundi sa Panginoong Hesus. At dito rin po sa Philippians chapter 2 verses 10 to 11, basahin ko po sa inyo. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon, si kaluluhati ng Diyos Ama. So ito pong mga verses na binasa ko po sa inyo dito po sa book ng Matthew at book ng Pilipos ay patunay na yung authority ay ibinigay po sa Panginoong Jesus. So, sa number 10 po, na proof that Jesus was in the Old Testament, promise of a new heart and spirit fulfilled in Christ's covenant. At yan po ay mababasa sa Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Ang number 12 po, ang number 11 po, the fourth man in the fire, sa Daniel chapter 3 po, verse 25. At sa number 12 naman po, the sign of man vision. At yan naman po ay mababasa sa Daniel 7 verses 13 to 14. So mga bagay po na ito na pinag-aralan po natin ay isang patunay at pruweba sa Biblia na si Jesus po ay nasa Old Testament. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Close na po natin sa isang panalangin. Lord, salamat sa mga bagay na itinuro mo sa amin sa oras na ito. Panginoon, tunay nga Lord na mula pa lang noon hanggang ngayon, O God, Ikaw ay kasama namin. Dalangin namin, Panginoon, na naman ang mga pinagdadaanan namin sa buhay at mga pagdadaanan pa namin. Patunayan mo ang pagiging Diyos mo sa amin, Panginoon. At tinataas ko sa iyo, Lord, ang bawat nakikinig. Ikaw pa din, Panginoon, ang nakakaalam ng pinagdadaanan ng bawat isa. At Lord, ang plano mo, ang kalooban mo, ang siyang mangyari sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po at mapagpalang araw po.